Huminto ka sandali at makinig ng mabuti dahil ang sasabihin ko ay maaaring tunog kabaliwan, ngunit ito ang pinakatunay na katotohanan, lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa tagumpay ay mali. Hindi ito tungkol sa diploma. Hindi ito tungkol sa sobrang pagod sa trabaho. At tiyak na hindi ito tungkol sa swerte. Maaaring isipin mong mapangahas ito, pero tanging 1% ng populasyon ang nakaunawa ng lihim na pormulang ito, at sila mismo ang may hawak ng halos lahat ng pera sa mundo. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano kung ang lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa kasaganaan ay isang kasinungalingan? At paano kung sa loob ng ilang buwan ay kaya mong baguhin ng buo ang direksyon ng iyong buhay? Ang lahat ay nagsisimula sa isang ideya, hindi isang hungkag na pag-asa, kundi yaong malinaw na sulyap ng inspirasyon na minsang itinapon mo dahil inisip mong hindi posible o hindi para sa akin. Naalala ko pa ang araw na nagbago ang lahat sa buhay ko dahil sa isang ideya. May nagbigay sa akin ng aklat na pinamagatang Think and Grow Rich, at sa una, tila mga salita lamang ito sa papel. Pero sa likod ng mga salitang iyon ay nakatago ang kakaibang paraan ng pag-isip, isang bagong pananaw sa mundo na nagturo sa akin kung paano makita ang mga pagkakataon sa halip na mga saradong pinto. Hindi ako binigyan ng ideyang iyon ng diploma, mana, o mga shortcut. Binigyan ako nito ng mas mahalagang bagay, isang bagong mapa ng isipan na maaari kong sundan, hakbang bawat hakbang. Kung iniisip mong parang malabo o mahirap intindihin ito, hayaan mong maging praktikal ako. Ang isang ideya ay mananatiling posibilidad lamang hanggang maisulat mo ito, mailarawan sa isang maliit na hakbang, at maisagawa mo ito sa aksyon. Noong nagsimula ako, napakasimple ng una kong ginawa na halos katawa-tawa ngayon. Tinanggap kong linisin ang isang palapag ng gusali kapalit ng humigit kumulang 1,700 piso bawat buwan. Maliit lang iyon, mapagpakumbaba, pero hindi ko hinayaang mamatay ang ideya. Inalagaan ko ito, inayos, inulit, at di nagtagal, ang isang palapag na iyon ay naging mga gusali, mga kontrata, at isang kita na hindi ko kailanman naisip noong nahihiya pa akong pag-usapan ang aking mga trabaho. Hindi ito himala, ito ay pagtitiyaga na nakatuon sa tamang direksyon. Ang karaniwang reklamo na naririnig ko, wala akong pera, wala akong karanasan, huli na para sa akin. Lahat ng ito ay karaniwang dahilan. Ngunit ang simpleng katotohanan ay ito, kadalasan, ang kakulangan sa mapagkukunan ay hindi problema, ang kakulangan sa ideya ang tunay na hadlang. Nakakita na ako ng mga taong halos walang-wala, ngunit nagtagumpay dahil lang nagkaroon sila ng tapang na ipaglaban ang kanilang ideya. Ayon sa mga pag-aaral, ang positibong pananaw sa pera at mga sinadyang kilos tungo sa paghawak nito ay may direktang koneksyon sa mas maayos na ugaling pinansyal tulad ng pag-ipon at pagpaplano. Ibig sabihin, ang kalagayan ng iyong isipan ay may tuwirang epekto sa iyong mga desisyon sa yaman. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon, praktikal at totoo? Una, isulat mo ang ideya. Huwag mo lang itong isipin, isulat mo ito sa pinakataas ng papel. Pangalawa, hatiin ito sa maliliit na aksyon, mga gawain na kaya mong matapos sa loob ng 1 linggo. Halimbawa, gusto mong magsimula ng serbisyo sa paglilinis. Unang linggo, pumili ng barangay at gumawa ng 3 alok sa bawat bahay. Ikalawang linggo, kumuha ng 2 rekomendasyon at gumawa ng simpleng pamphlet. Ikatlong linggo, mag-alok ng 1 libreng serbisyo sa isang potensyal na kliyente kapalit ng 1 testimonya. Ang mga maliliit na aksyon ay nagiging ugali dahil pinapagalaw nito ang katawan kasabay ng isipan. Ngunit may isang bagay na madalas kaligtaan ng karamihan, ang paulit-ulit na pagsasanay. Pakinggan mo, inulit ko ang ilang pahayag, mga recording, at ideya libu-libong beses hanggang sa maging otomatikong tugon ito ng aking isipan, hanggang sa hindi ko na kailangang puwersahin ang pag-iisip dahil kusa na nitong tinutulak ang aking mga kilos. Ngayon, ipinaliwanag na ng agham ng utak kung bakit ito epektibo. Ang utak ay nagbabago sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga stimulus, lumilikha ito ng mga bagong koneksyon, pinatitibay ang mga daan ng ugali, at ginagawang gawain ang dating intensyon. Kung nais mong ang iyong ideya ang maggabay sa iyong buhay, kailangan mong sanayin ang iyong utak sa pamamagitan ng sinadyang pag-uulit. Piliin mo ang isang maikling pahayag tungkol sa iyong ideya, halimbawa, ang aking ideya ay magtatagumpay at palalakihin ko ito ng 10% sa loob ng 12 buwan. Ulitin mo ito ng 30 hanggang 50 beses araw-araw, sa umaga at bago matulog, at basahin mo rin ang iyong listahan ng mga maliliit na aksyon sa loob ng 5 minuto pagkatapos. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng 30 araw.
Ang pag-uulit ay hindi salamangka, ito ay pagsasanay sa utak. Kasabay nito, isulat mo rin ang bawat maliit na tagumpay, isang tawag na natanggap, isang serbisyong naibigay, isang papuring salita mula sa isang kliyente. Ang mga talaing ito ay nagbibigay ng emosyonal na patunay na nagpapanatili ng iyong motibasyon kapag humihina ang sigla. At pag-usapan natin ang mga takot na kusang sumisibol sa loob. Paano kung mabigo ako? Paano kung walang bumili? Paano kung nasayang lang ang oras ko? Alam ko ang mga tanong na iyan, naranasan ko rin ang parehong kaba. Ngunit natutunan kong gawing gasolina ang takot sa pamamagitan ng isang simpleng prinsipyo, kumilos kahit may takot. Sa bawat pagkilos na ginagawa mo, nababawasan ang bigat ng pagdududa, at sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na katiyakan na ito ang bumabago sa imposible tungo sa karaniwan. Hindi ko ito inimbento, natutunan ko ito sa pagmamasid sa mga leader, sa pag-aaral, at sa paulit-ulit na pagsubok sa totoong buhay. Ang mga paulit-ulit at maingat na planadong kilos ay may kaugnayan sa mas mabuting kalagayang pinansyal at mas malusob na mga desisyon sa paglipas ng panahon. Nais kong ipakita kung paano mo ito maisasagawa sa mga sitwasyong karaniwang pinagdaraanan ng karamihan ngayon. Kung mayroon kang trabaho, isipin ang isang ideya na magagamit mo sa mga oras na malaya ka, maaaring isang serbisyo, isang digital na produkto, o isang payo tungkol sa bagay na bihasa ka na. Kung may mga anak ka at kakaunti ang oras, gamitin ang maliliit na sandali para sa maliliit na gawain, 3 pakikipag-ugnayan kada linggo, 1 oras tuwing gabi upang magsulat ng script ng pagbebenta. Kung kasalukuyan kang walang trabaho, gawing isang alok na may simpleng halaga ang ideya mo, tulad ng paglilinis, maliliit na pagkukumpuni, o lokal na paghahatid. Gamitin mo ang mga kasangkapang abot kamay ng lahat, ang iyong teleponong matalino upang mag-anunsyo, mga social media upang makakuha ng unang mga kliyente, at mga api sa pagbabayad upang makatanggap ng bayad. Dapat na maging praktikal at may saysay na magkabisa sa pananalapi ang ideya mula sa simula, kahit na maliit lamang, upang mabilis na magsimula ang siklo ng pinansyal na tugon. At narito ang isang bagay na maaaring magmukhang nakakagulat, maraming naniniwala na ang malaking ideya ay kailangang orihinal. Hindi iyon totoo. Ang tunay na pagkakaiba ay nasa kung paano ito isinasagawa. Ang parehong ideya na bigo sa kamay ng isang taong negatibo at walang pagkilos ay namumunga sa kamay ng isang taong may disiplina, paulit-ulit na nagsasanay, at patuloy na inaangkop ang sarili. Naranasan ko ito sa sarili ko at sa maraming taong nakasama kong magtrabaho. Ang pagitan ng ilang matagumpay at ng karamihan ay hindi palaging katalinuhan, ito ay ang tiyagang ginagabayan ng tamang pag-isip at patuloy na pagkilos. Ngayon, isang praktikal na hamon, ngayong nabasa mo ito, kumuha ng papel at isulat sa isang linya ang ideya na maaaring magbago ng iyong buhay sa loob ng susunod na 12 buwan. Sa ilalim nito, isulat ang unang maliit na hakbang na maaari mong gawin sa loob ng wala pang 24 na oras. Gawin mo ito ngayon, hindi bukas. Kapag bumalik ka sa ganitong kasimplehang pamamaraan, ideya, pagsulat, maliit na hakbang, at pag-uulit, kinukuha mong muli ang kontrol sa proseso. At tandaan, hindi ito swerte. Ito ay isang sistematikong pagkakasunod-sunod ng mga desisyon at pag-uulit na muling humuhubog sa iyong isipan at ginagabayan ang iyong buhay patungo sa dati mong inaakalang imposible. Sa mahabang panahon, pinaniwalaan ko ang pinakamalaking kasinungalingan na upang kumita ng malaking halaga ng pera, kailangan mong maging sobrang talino. Lumaki tayong sinasabihan na ang mga henyo lamang ang yumayaman, kaya kapag tinitingnan natin ang ating bank account at mga diploma sa dingding, iniisip natin na may mali sa atin. Ngunit ang simpleng katotohanan ay kabaligtaran, hindi pagtaas ng antas ng aking katalinuhan ang nagbago ng buhay ko, ito ay pagbabago ng paraan ng aking pag-isip. Napagtanto ko at napatunayan sa karanasan na ang kita sa pananalapi ay higit na refleksyon ng kung paano natin iniisip ang tungkol sa pera kaysa kung gaano karami ang alam natin sa pinansya. Pag-isipan ito, ilang taong matatalino ang kilala mong baon sa utang. At ilang taong hindi nakatapos ng kolehiyo ang nakapagbago ng kanilang kapalaran. Naranasan ko mismo ang pagkakasalungat na ito. Nang magsimula akong umunlad, hindi ako naging mas matalino, nagsimula lang akong mag-isip ng iba. Ang kakulangan sa mga kurikulum at sa mga paaralan ay isang praktikal na pagtuturo kung paano ayusin ang isipan upang makita at samantalahin ang mga pagkakataon. Ang pagkakaibang iyon sa pagitan ng ialampi at nagiging ang naghihiwalay sa mga nagiging mayaman at sa mga nananatiling nakatigil.
At bago mo sabihin na ito'y puro inspirasyon lamang, pagmasdan ang mga konkretong datos, ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na ang mga katangiang psikolohikal tulad ng pagkamapagtitiwala at growth mindset ay malakas na konektado sa mas maayos na pag-ugaling pinansyal. Halimbawa, ang mga taong positibo ay mas madalas mag-impok at magplano para sa hinaharap. Ang mga programang pinagsasama ang edukasyong pinansyal at pagsasanay ng kaisipan ay napatunayang may tunay na epekto sa mga taong mababa ang kita, hindi lamang sa kaalaman kundi pati sa praktikal na pagkilos tungo sa trabaho at karagdagang kita. Sa madaling sabi, ang pagbabago ng paraan ng pag-iisip ay hindi salamangka, ito ay isang paraan na tunay na nakaapekto sa mga pagpili at resulta sa pananalapi. Ano ang tunay na nagbabago sa praktika? Ang papel na ginagampanan mo sa harap ng mga sitwasyon. Habang ang karamihan ay nagsasabing, mababa ang sahod ko, kaya hindi ako pwedeng sumugal, ang mga umuunlad naman ay nagtatanong, sino ang kailangan kong maging upang maging likas ang pagharap sa panganib? Ginagawa nila ang tanong na yon na gabay at pagkatapos ay iniayon ang kanilang mga pag-isip, maliliit na kilos, at pananalita sa bagong pananaw. Ito ang dahilan kung bakit lagi kong inuulit ang kahalagahan ng pagsusulat ng mga iniisip. Kapag inilagay mo ito sa papel, nagiging kasunduan ito sa iyong sarili. Noong sinulat ko ang isang simpleng layunin, maglinis ng isang palapag kapalit ng 3,500 piso, iyon ang naging unang hakbang sa mas malalaking pagkilos. Napakasimple ng lohika, hindi mo kailangang magsimula ng malaki, kailangan mo lamang magsimula ng may pagkakaugnay sa pagitan ng iniisip at ng ginagawa. May batayang biolohikal din ito, nagbabago ang utak sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang paulit-ulit na ideya, gabay na parirala, o pag-ugali ay nagpapalakas ng mga koneksyon sa utak. Ang prosesong ito ng neuroplasticity ang dahilan kung bakit, sa paglipas ng panahon, ang pag-iisip at pagkilos ayon sa bagong kaisipan ay nagiging mas otomatiko at hindi na umaasa sa lakas ng loob. Sa madaling salita, ang sinadyang pag-uulit ay kumukuha ng isang abstraktong hangarin at ginagawang isang gawi na humuhubog sa mga desisyong pinansyal araw-araw. Hindi ito kababalaghan, ito ay agham ng pagbabago ng isip na, kapag sinadyang isagawa, nagbubunga ng totoong pagbabago sa buhay. Ito ay ang paggamit ng agham ng utak sa pag-unlad ng sarili. Kung gusto mong makita ang mga totoong halimbawa, hindi mga kwentong gawa sa aklat, tingnan mo ang mga taong hindi nagpahintulot na matali sa mga tatak na hindi nakatapos o walang mataas na pinag-aralan. At sa halip ay ginamit ang tibay ng isip at tuloy-tuloy na pagkilos upang baguhin ang kanilang mga buhay. Si Richard Branson, halimbawa, ay huminto sa pag-aaral ng maaga, ngunit nagtayo ng isang imperyo dahil sa kanyang matinding determinasyon, tapang, at pagpupursigi. Si J.A. Rowling naman ay isang solong ina na ilang beses tinanggihan ng mga tagapaglathala bago siya tuluyang nagtagumpay, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kakayahang magtiyaga, magbago, at patuloy na maniwala sa sariling pananaw. Ang mga halimbawang ito ay hindi nagpapatunay na walang halaga ang formal na edukasyon, kundi ipinapakita na ang lakas ng kaisipan at tamang saloobin ay kayang daigin ang mga mahirap na simula. Ngayon, sagutin mo ito ng tapat. Anong paniniwala ang pumipigil sa iyo pagdating sa pera? Marumi ang pera, para lang sa mayayaman ang pera, hindi ako ipinanganak para dyan. Mga paniniwalang ito ang bumubuo ng iyong mga gawi, at madalas mo silang inuulit nang hindi mo namamalayan. Ang praktis na tunay na gumagana ay simple, masusukat, at mauulit. Pumili ng isang bagong paniniwala na praktikal, maikli, tiyak, nakatuon sa pagkilos, at gawin itong bahagi ng iyong araw-araw. Sinabi kong araw-araw dahil ipinapakita ng mga pag-aaral at ng aking karanasan na ang patuloy na pakikinig, pagbasa, at pag-ulit ay nagbabago ng ideya tungo sa otomatikong kilos. Isulat mo ito, may kakayahan akong lumikha ng yaman sa tapat na paraan. Ulitin ito tuwing umaga, suriin ang iyong maliliit na layunin, at gawin ang kahit isang maliit na hakbang na mag-ugnay ng isip at realidad. Ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na kilos ay laging nananalo laban sa malalaking plano na hindi na isasagawa. Kung naniniwala ka pa rin ang hadlang ay oras o kakulangan ng mapagkukunan, tanungin ang sarili mo ng tapat, ilang beses mo nang sinimulan ang isang bagay at saka ito iniwan dahil sa takot. Ilang pagkakataon na ang nawala dahil hinintay mo muna ang di-perpektong sandali. Ang mga taong tunay kong nakitang nagbago ay hindi yaong naghihintay ng kasiguruhan, sila ang may tapang na kumilos kahit hindi tiyak, at nag-aayos habang naglalakad. Ang tamang pag-iisip ay hindi nag-aalis ng pagkakamali, ginagawa nitong gasolina ang bawat pagkakamali.
Sa tuwing haharapin mo ang mali ng may kuryosidad at pagwawasto, pinahihina mo ang paniniwalang pumipigil at pinatitibay ang iyong susunod na hakbang. Narito ang isang konkretong ehersisyo na ginamit ko at mariing inirekomenda. Tukuyin ngayon ang isang paniniwalang humahadlang sa iyo tungkol sa pera, isulat ito sa tabi nito. Isulat ang kabaligtaran na paniniwala na praktikal at nakapagpapaunlad. Pumili ng isang maliit na hakbang na gagawin mo sa loob ng 2 araw upang patunayan sa iyong sarili na ang bagong paniniwala ay mas kapaki-pakinabang. At ulitin ng malakas ang bagong paniniwala 30 hanggang 50 beses bawat araw. Sa loob ng 21 hanggang 30 araw, habang nagtatala ng iyong maliliit na tagumpay araw-araw. Ang ganitong proseso, pagsusulat, maliit na kilos, pag-uulit, at pagmamasid, ay nagpapagana sa kakayahan ng utak na magbago, binabago ang ugali, at kalaunan, ang resulta. Sa ganitong paraan, ang isipan ay tumitigil na maging dahilan, at nagiging sandata ng tagumpay. Ngayon sabihin mo sa akin, ipagpapatuloy mo bang sukatin ang iyong halaga sa pamamagitan ng mga diploma at dahilan, o sisimulan mo na ngayon ang pagsasanay sa isang kaisipang may halaga sa pamamagitan ng aksyon? Hindi mo kailangang maging mas matalino para magsimula, kailangan mo lang magsimula ng matalino, na umaayon sa tamang pag-isip, disiplina, at pagpupursigi. Naalala ko pa ng eksaktong araw na napagtanto kong nabubuhay ako upang mapasaya ang iba. Nasa isang malaking silid ako, punang mga tao. Nakaupo ako sa likuran, tahimik, at halos nagtatago, na parang ang mismong pag-iral ko ay abala sa iba. Sa harap, may isang lalaking nagsasalita ng may kakaibang kumpiyansa, at tila siya ang may kontrol sa buong lugar. Ang pangalan niya ay Bill Goff. Hindi niya kailangang sumigaw ni magpakitang gilas. Siya ay sapat na. At ako, sa likuran, ay nag-isip kung makapagsalita lang ako katulad niya, magbabago ang buhay ko. Ngunit sa kaibuturan, hindi ko talaga pinaniwala ang karapat-dapat akong tumayo sa entablado. Natigilan ako ng takot. Takot na mapahiya. Takot na magkamali. Takot na husgahan. At sa katahimikan ng aking isip, naging bilanggo ako ng opinyon ng iba. Hanggang sa biglang sinabi ni Bill ang mga salitang parang humati sa hangin, kung gusto mong maging malaya, kailangan mong maging ikaw mismo. Tumagos sa dibdib ko ang mga salitang iyon, at patuloy na umalingaw-ngaw. Hindi ko maipaliwanag, pero sa sandaling iyon, parang gumuho sa loob ko ang huwad na pagkataong itinayo ko, upang mapaluguran ang lahat, upang magkasya sa inaasahan ng iba. Masakit ang pagkakatuklas na iyon. Napagtanto kong sa loob ng maraming taon, pinapahina ko ang sarili kong liwanag upang hindi maistorbo ang sinuman. Sa halip na lumawak, ako'y lumiliit. Ang pagpapanggap na maayos ang lahat ay naging aking kasanayan. At ano ang resulta? Humihina ako, ngunit hindi ako nabubuhay. Para akong nakakulong sa isang selda na walang pinto, ngunit natatakot akong lumabas. Kakaiba kung paano tayo nililinlang ng ating isipan. Akala natin, kapag pinasaya natin ang iba, minamahal tayo. Ngunit sa katunayan, iyon ang pinakamabagal na paraan ng pagwasak sa sarili. Noon, hindi ko alam kung paano magsimulang maging totoo sa sarili. Kaya nagsimula ako kung saan ako naroon. Pag-uwi ko, tumingin ako sa salamin at mahinang sinabi, hindi mo na kailangang magpanggap. Nakakatawa itong pakinggan, ngunit iyon ang unang hakbang. Nagsimula akong magsanay magsalita ng malakas, kahit walang nakikinig. Inuulit ko ang mga bagay na gusto kong sabihin, nagkakamali, nahihiya, pero nagpapatuloy. At habang ginagawa ko ito, unti-unting nawala ang takot. Ngayon, ipinaliliwanag ng agham ng utak ang natutunan ko noon pa, na sa bawat ulit, bawat pagtatangka, bawat pagkilos sa kabila ng takot, binabago natin ang ating sarili mula sa loob. Kapag paulit-ulit mong hinaharap ang mga bagay na kinatatakutan mo, unti-unting nasasanay ang iyong isipan. Napatutunayan nitong hindi naman tunay na banta ang iyong pinangangambahan, kaya unti-unting humihina ang kapangyarihan ng takot. Ang tawag dito ay neural adaptation. Sa bawat pagkakataong kumikilos ka ng tapat sa sarili mo, kahit nanginginig ka pa, lumilikha ang iyong utak ng bagong daan, ang daan ng katapangan. Sa prosesong ito, muli mong natatagpuan ang iyong tinig, ang iyong tunay na pagkatao, at higit sa lahat, ang iyong lakas. Huminto ka sandali at isipin ito, ilang beses mo nang pinigilan ang sarili mong magsalita dahil sa takot sa opinyon ng iba. Ilang beses ka nang nagsuot ng maskara, sa trabaho, sa pamilya, sa mga relasyon, para lang magkasya sa inaasahan nila. Napakalaki ng kabayaran nito. Ang mamuhay para pasayahin ang iba ay katulad ng pagdadala ng bigat na hindi naman talaga iyo.
Nagsisimula kang sukatin ang sarili ayon sa tingin ng ibang tao, at bawat puna ay nagiging sugat sa iyong tiwala sa sarili. Ngunit ang totoo, walang sinuman sa labas ang may karapatang tukuyin kung sino ka. Matagal kong pinagdaanan bago ko naintindihan na ang pagtanggap at ang pagmamahal ay dalawang magkaibang bagay. Ang pagtanggap ay may kondisyon, pinahahalagahan ka lamang habang umaayon ka sa inaasahan. Ang pagmamahal ay malaya kapag pinahahalagahan ka kahit ano ka paman. At kapag pinili mong maging totoo, hindi may iwasang maantig ang mga taong nakakulong pa rin sa pagpapanggap. Tatawagin ka nilang mayabang, baliw, kakaiba. Pero alam mo kung ano ang mas masakit kaysa husgahan? Ang magpatuloy bilang anino ng taong dapat sana ay ikaw. Naalala ko pa ang unang beses kong tumayo sa entablado. Namamawis ang mga palad ko, kumakabog ang puso, at muntik na akong umatras. Ngunit may tinig sa loob ko na bumulong, sobra ka nang nabuhay sa takot. Panahon na para mabuhay ng may layunin. Nang inig ako, nabubulol pa, pero nagsalita ako. At nang matapos ako, napagtanto kong hindi naman ako namatay, sa halip parang muling nabuhay. Doon ko naunawaan na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang desisyong magpatuloy kahit naroon pa rin ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang tunay na pagpapahalaga ay mas masaya, mas kontento, at mas matatag sa pananalapi. Sapagkat kapag totoo ka, umaayon ang iyong mga kilos sa iyong paniniwala. Kapag may pagkakatugma, may kalinawan. At kung may kalinawan, may kapangyarihan. Ang kalinawang iyon ang nagbigay sa akin ng kakayahang gawing isang kaharian ang isang simpleng ideya nang hindi kailangang magpanggap bilang ibang tao. Natutunan kong ang pagiging totoo ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging buo. Sa pagtanggap ng iyong mga pagkakamali, pag-aalinlangan, at sa pagpiling humarap pa rin. Kapag ginawa mo ito, tumutugon ang sansinukob. Dumarating ang tamang pagkakataon dahil umaayon ka na sa tamang dalas, ang dalas ng katotohanan. At walang mas makahikayat kaysa sa katotohanan. Isipin mo sandali kung paano magiging ang iyong buhay kung mamumuhay ka ng lubos bilang ikaw. Kung hindi mo kailangang magpaliwanag, itago ang iyong mga pangarap o humingi ng pahintulot para lang mabuhay. Isipin mong magigising araw-araw ng magaan ang pakiramdam dahil wala ka nang kailangang itago. Iyan ang kalayaan. At nagsisimula ito sa sandaling tumigil ka sa pagsisikap na magkasya sa mundo ng iba at sinimulan mong buuin ang sarili mong mundo. May isang simpleng ngunit makapangyarihang pagsasanay na tumulong sa akin sa paglalakbay na ito. Kumuha ka ng papel at isulat ang isang bahagi ng buhay mo kung saan pakiramdam mo ay hindi ka ikaw. Maaaring sa trabaho, sa bahay, o sa iyong mga relasyon. Isulat kung ano ang gusto mong sabihin o gawin kung wala kang takot. Basahin ito ng malakas. Isalarawan ang sarili mong ginagawa iyon. Ulitin ito araw-araw sa loob ng 7 araw. Ang mangyayari ay kamangha-mangha, unti-unting tatanggapin ng iyong isipan ang bagong bersyon mo bilang posible at mawawalan ng lakas ang takot. Napatunayan ko sa sarili kong ang pamumuhay para lamang magustuhan ng iba ay ang pinakamalambot ngunit pinakamalupit na paraan ng pagtalikod sa sarili. Ang pagpiling maging totoo sa sarili ay maaaring makagalit ng ilan, ngunit ito rin ang magpapasigla sa mga nangangailangan ng inspirasyon. Sa huli, ang pagiging totoo ay isang tahimik na revolusyon. Hindi ito naghahanap ng palakpakan, ito ay nagdudulot ng kalayaan. Doon ko nadiskubre na tumitigil ang buhay sa pagiging obligasyon sa sandaling tumigil ka sa pagganap ng isang papel at sinimulan mong isabuhay ang iyong katotohanan. Ang pagdududa ay hindi lamang pansamantalang kaisipan, isa itong mekanismong pumipigil sa pagkilos at unti-unting kumakain ng mga pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong ang tinig ng pagdududa ang magdikta sa akin. Paano kung mabigo ako? Paano kung pagtawanan nila ako? Paano kung huli na? Ang bawat paano kung ni ay naging tanikala na pumigil sa aking bumangon. Napagtanto kong ang pagdududa ay hindi babala sa panganib, kundi isang magnanakaw na dahan-dahang kumukuha ng sandali, ng pagkakataon, at ng tiwala. Ilang beses ka na bang sumuko bago ka pa man nagsimula, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil ipininta ng pagdududa ang hinaharap bilang silid ng kahihiyan? Ang mga ganitong tanong ay bumabagabag sa lahat, mayaman o mahirap, edukado o hindi. Sapagkat ito ay likas sa tao kapag ang isipan ay pinamumunuan ng takot. Naalala ko ang isang karanasang halos sumira sa akin.
Nasa mga pagpupulong ako, sa mga pagsasanay, sa mga pagtitipon kung saan isinisilang ang mga ideya at nabubuo ang mga pagkakataon, ngunit nanahimik ako. Pinili kong hindi magtanong, hindi magpahayag, dahil binubulungan ako ng pagdududa na baka magmukha akong mangmang. Ngunit napait ang katotohanang natuklasan ko, sa aking pananahimik, nawalan ako ng mga paanyaya, nawalan ako ng paninindigan, at hinayaan kong magsara ang mga pintuang hindi ko man lang tinangkaang katukin. Ang pakiramdam ng makita ang ibang tao na nakakamit ang mga bagay na ako mismo sana ang nakakuha ay unti-unting kumain sa aking tiwala sa sarili. Isa itong mahal na aral, ang pag-aalinlangan ay hindi nagpoprotekta, ito ay nagdudulot ng kakulangan. Nang sa wakas ay nagsimula akong magtanong, kahit nanginginig, doon ako nagsimulang mapansin, nang nagsimula akong magbigay, kahit natatakot na tanggihan, doon ako nagsimulang tumanggap. Ang pagkilos ay nagpapaliit ng pag-aalinlangan. Bawat maliit na kumpirmasyon ay nagiging ebidensya laban sa kritiko sa loob ng isip. Pinatutunayan ng agham ang itinuro ng karanasan sa akin. Ang takot at pag-aatubili ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng sinadyang at paulit-ulit na pagharap, hindi sa pamamagitan ng kabayanihan, kundi sa pamamagitan ng mga planadong hakbang na inilalapit ang katawan sa mga bagay na itinuturing ng utak na mapanganib. Ipinapakita ng therapy sa pagharap na ang patuloy na pagharap, sa ligtas at kontroladong paraan, sa mga bagay na nakakatakot ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang mawala ang labis na takot at makabuo ng mga bagong tugon sa mga sitwasyon. Ibig sabihin, maaaring mabawasan ang isensitibidad ng pag-aalinlangan. Kailangan mo lamang sanayin ang sarili sa mga simpleng kilos na hindi komportable hanggang sa ang pakiramdam ng hindi komportable ay mawala at maging natural na lamang ang pagkilos. Hindi ito mahika, ito ay disiplina. Ngayon, bigyang pansin mo ito, madalas malito ang mga tao sa pagitan ng pag-ingat at pag-aalinlangan. Ang pag-iingat ay nagtatanong, ano ang totoong panganib, at kumikilos ng may plano, samantalang ang pag-aalinlangan ay nagtatanong, paano kung pumalpak, at pinipigilan ang kilos. Mayroon ding isang bitag sa ekonomiya na tinatawag na takot sa pagkalugi. Mas matindi nating nararamdaman ang sakit ng pagkawala kaysa sa saya ng pagkapanalo at ginagamit ito ng pag-aalinlangan laban sa atin. Kapag labis mong pinapalaki ang posibleng pagkalugi at minamaliit ang mga posibleng kita, mas pinipili mong huwag kumilos sa ngalan ng kaligtasan. Ngunit ito ay ilusyon, may kabayaran din ang hindi pagkilos. Tanungin mo ang sarili mo, gaano na karaming pagkakataon ang nawala sa iyo dahil sa takot na sumubok? Gaano kalaking halaga na ang iniwan mo dahil sa takot sa pagkabigo? Paano mo ngayon ito mababago sa praktikal at diretsong paraan? Una, kilalanin at isulat ang iyong pag-aalinlangan gaya ng tunay nitong anyo. Huwag mo itong itago, ilatag mo ito sa papel. Pagkatapos, hatiin mo ito sa mga tanong na maaaring masagot. Kung mabigo ako, ano ang pinakamasamang mangyayari sa loob ng 30 araw? Mabubuhay ba ako? Ano ang matututunan ko? Pagkatapos nito, gumawa ng isang gawaing pagsubok, isang bagay na magagawa mo sa loob ng wala pang 24 na oras na susubok sa iyong takot. Kung takot kang magsalita sa harap ng tao, subukan mong magsalita sa loob ng 5 minuto sa isang pagpupulong. Kung takot kang lumapit sa isang kliyente, gumawa ng maikling panukala at ipadala. Kung takot kang maglagay ng maliit na puhunan, magsimula sa halagang handa mong mawala bilang kapalit ng aral, halimbawa, 1,000 piso. Ang sukat ng pagkilos ay dapat sapat na maliit para maisagawa mo, ngunit sapat na malaki para magkaroon ng kabuluhan. Ang ganitong uri ng paulit-ulit na pagsasanay ay nagdudulot ng tunay at nasusukat na pagbabago. Hayaan mong maging konkreto ako sa isang pamamaraan na ginamit ko at gumana para sa akin. Pumili ng isang maliit na kilos na nagbibigay ng katamtamang antas ng kaba, antas 4 hanggang 5 sa sukat na 0 hanggang 10. Gawin mo ito ng 3 beses sa unang linggo, 5 beses sa ikalawa, at itala ang iyong emosyonal na reaksyon at aktual na resulta. Tuwing linggo, suriin, ano ang nagbago sa iyong pakiramdam? Ano ang nagbago sa mga oportunidad? Sa pagtatapos ng 30 araw, ihambing ang takot mo noon sa nararamdaman mo ngayon, at makikita mo mismo ang patunay na unti-unting nawala ang kapangyarihan ng pag-aalinlangan. Pinagsasama ng pamamaraang ito ang mga prinsipyo ng pagharap, neuroplasticity, at maliliit na eksperimento, agham na isinasabuhay. At gusto kong makita mo ang mga totoong halimbawa upang hindi mo ito ituring na kathang-isip. Maraming leader, negosyante, at alagad ng sining ang umamin na ang kanilang pagbabago ay nagsimula nang kumilos sila kahit may takot, hindi nang mawala ang takot.
At may mga kilalang kwento rin ng mga taong nawala ng pagkakataon dahil sila ay natakot at nanatili sa paano kung. Hindi ako narito upang humusga, narito ako upang ipakita na ang kaibahan sa pagitan ng taong umuunlad at ng taong nagsisisi ay madalas bumababa lamang sa isang simpleng prinsipyo, kumilos ng may maliliit na patunay kahit natatakot. Ang mga kwentong ito ay hindi pambihira, mga leksyon ito kung paano tumutugon ang isip sa galaw. Kaya narito ang isang hamon para sa iyo. Sa loob ng susunod na 2 linggo, pumili ng isang pag-aalinlangan na pumipigil sa iyo at gawing isang eksperimento ng 14 na araw, maliliit na kilos araw-araw na iyong itatala ang resulta. Kung ang pagdududa mo ay hindi ko alam kung paano magbenta, gumawa ng isang alok bawat araw, kung ito naman ay takot akong ipakita ang sarili ko, mag-post ng isang ideya bawat araw. Kapag ginawa mo ito, kahit may pagkakamali, magkakaroon ka ng isang bagay na hindi kailanman makukuha ng mga nananatili sa paano kung mga konkretong datos, tunay na ebidensya, at bagong karanasan na nagpapatunay laban sa pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay nananatili lamang hanggang makakita ito ng kabaligtarang ebidensya. Kaya bigyan mo ito ng patunay. Kumilos ka. Sapagkat ang tunay na nagbabago sa buhay ay hindi kung gaano karami ang alam mo, ni kung ilang ulit kang sumubok, kundi ang sandaling magpasya kang kumilos kahit natatakot ka. Kapag gumawa ka ng isang hakbang, kahit maliit, ang sansinukob ay nag-aayos upang tulungan ka. Nawawala ang lakas ng pagdududa, nagkakahanay ang isip, at nagsisimulang dumaloy ang lahat. Ito ang pinakatagong lihim ng ilang porsyento ng mga taong nagtatagumpay, hindi sila naghihintay na maging handa, sila mismo ang lumilikha ng pagiging handa sa pamamagitan ng pagkilos. At ito mismo ang nais kong baunin mo ngayon, wala kang kakulangan sa kakayahan, ang kulang lamang ay pasya. Kumilos ka ngayon. Isang galaw, isang desisyon, isang hakbang. Sapagkat dito nagsisimula ang tunay na pagbabago ng iyong realidad. Ngayon, ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim sa paglalakbay na ito. Ito ang iyong susunod na hakbang upang umangat pa sa iyong pag-unlad ng karunungan, upang maging 1% na mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito. Magkita tayo sa susunod na video.